President Bongbong Marcos ibinunyag na tinatangka silang i-blackmail ng kampo ni dating Congressman Saldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome to another episode of Usapang Tito Manny. Pangulong Bongbong Marcos ibinunyag na tinatangka silang i-blackmail ng kampo ni dating Congressman Saldico. Sabi po niya, nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Sagot ni President Bongbong, I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Nako, mukhang tapos na ang pagiging Mr. Nice Guy ni President Bongbong. Tapos na ang kanyang pananahimik at ang pagpapabaya niya sa inyong ibuli siya, tawagin siyang weak leader at kung ano-ano pa. Pero sumusobra na kayo, kaya tila lumalaban na si President Bongbong Marcos na para sa akin, this is a very good thing. Hindi na dapat pabayaan itong mga kumakalaban sa kanya sa ating gobyerno na gustong i-destabilize ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. No, hindi nyo po magagawa yan. Kung akala nyo tatahimik lang si President Bongbong, nagkakamali po kayo. Then all the time na nananahimik si President Bongbong, nag-i-strategize na po yan. Kaya nakita nyo, kahit na anong tawag nyong weak leader, hindi nyo nga mapabagsak si President Bongbong Marcos. Lahat na ng klaseng paninira, pag-akusa, pagbibintang, ginawa nyo na. Ilang beses na kayong nagtangka mag-people power, pero hindi nyo magawa. Dahil wala na nga kayong people, wala pa kayong power. So, paano nyo sasabihin na malakas si Sara Duterte? Kung malakas si Sara Duterte, matagal nyo nang napabagsak si President Bongbong Marcos. Lahat na ng paninira, pagbibintang, lahat na ng mga baraha nyo nilabas nyo. Nandyan si Saldico, nandyan si Amy Marcos. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin po ang bansa. In terms of people power, yun po ang ibig ko sabihin. Nasaan yung people power? Nasaan yung inyong kagustuhan na kayo ay atat na atat inyo po si Sara Duterte. At ito namang si Sara Duterte, handang-handa ng pumalit kay Bongbong Marcos once na bumaba daw si PBBM sa kanyang pwesto. Nagpapatawa ba kayo? Para bang kayo lang ang tao sa Pilipinas na kayang-kaya nyong manipulahin, kayang-kaya nyong pagalawin, kayang-kaya nyong gawin ang gusto ninyo? Hindi lang naman kayo ang tao eh. Meron pang silent majority. Yung tahimik lang. Pero once na kayo ay manggulo, tiyak lalabas at lalabas po itong mga taong handang ipaglaban ang ating gobyerno. Mabalik tayo dito sa pambablackmail ng kampo ni Saldico kay President Bongbong Marcos. Siyempre, maglalabasan po itong mga DDS para ipagtanggol si Saldico. Mga DDS na dating galit na galit kay Saldico. Pero ngayon, kulang na lang gawin nilang santo. Nakakalimutan nila na si Saldico ang isa sa pinakamabigat ang kasalanan, lalo na pagdating dyan sa flood control scam na yan. Kasi sumagot ang abogado ni Saldico. Sabi niya, completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. As I have always maintained, I have no control over the release of the videos. So anong ibig sabihin ng abogado ni Saldico? Wala siyang control sa paglabas ng mga videos. Sino meron? So ang ibig niyo bang sabihin? Unauthorized yung paglabas ng mga video na yan? Pero teka muna, sabi niya, wala daw siyang kinakausap galing sa gobyerno, kahit na sino. So itong mga nagpaniwala kagad dito sa abogado ni Saldico, tinitira na siyempre si President Bongbong Marcos. Pero siyempre, ganun talaga ang style. Pag nabubuko kayo, magdi-deny kayo. Ay napakadali naman ganyan po talaga sa mga blackmailing. Alam na alam kasi nila na oras na ibuko ni President Bongbong Marcos yung balak nilang mag-blackmail, the way out is to simply deny the accusation.
So sasabihin ng abogado, wala daw siyang kinakausap. Pero maglalakas ba ng loob si President Bongbong Marcos na sabihin na ang abogado ni Saldico ang kumausap sa kanya para sabihin na huwag ikansela ang passport ni Saldico at hindi na sila maglalabas ng kahit na ano pang video? Binunyag ni President Bongbong na lumapit sa kanyang abogado. Pwede namang sabihin ni Bongbong Marcos na nakikipag-negotiate sa amin ang kampo ni Saldico without naming names or pertaining to any person. Na wala siyang ipipinpoint na tao. Sabihin niya lang, nakikipag-negotiate sa amin ang kampo ni Saldico. Pero hindi Sinabi niya mismo na ang abogado ni Saldico ang nagtangkang i-blackmail siya na hindi na maglalabas ng kahit na ano pang video basta wag kanselahin ang passport ni Saldico. Pero bakit nga ba ayaw ipakansela ang passport ni Saldico? Well, tulad ni Harry Roque, oras na makansela ang passport ni Saldico, hindi na siya makakagala sa kahit na anong bansa. Dahil doon pa lang sa immigration ng bansa na pupuntahan niya, pwede na siyang i-detain ng immigration. Dahil kanselado na yung kanyang passport. Hindi ka naman pwedeng bumiyahe sa kahit na anong bansa nang wala kang legal na passport. So kung cancelled na yung kanyang pasaporte, ibig sabihin, illegal alien na siya. Ganun ba ang tawag doon? Dahil wala siyang pasaporte. So, hindi na makakapagtago pa sa iba't ibang bansa itong si Saldico. Malalaman at malalaman kung nasaan siya. So ang naisip nilang paraan ay i-blackmail si President Bongbong. Huwag mong ikansela ang passport ni Saldico, hindi na kami maglalabas ng kahit na ano pang videos. Akala nyo mabubuli nyo si President Bongbong Marcos? Akala ninyo matatakot nyo siya? Matapos na isiwalat ni President Bongbong Marcos ang korupsyon sa bansa natin, sa tingin nyo matatakot pa siya sa inyo at mabablackmail nyo siya? Dahil sa ngayon, hindi na lang po si President Bongbong Marcos ang dinadawit ni Saldico. Matapos ni PBBM, ang sunod na pinuntirya nitong si Saldico ay si Congressman Sandro Marcos. Dahil sabi ni Saldico, sabit si Sandro, Marcos San inserted 50 billion in budget since 2023. Na sinagot naman ni Kong Sandro nung sinabi niyang sa aking mga kababayan, huwag po tayong magpabudol sa kanya. Nananawagan si Representative Sandro Marcos sa taong bayan na huwag agad maniwala sa mga aligasyon ni Saldico. Anya, sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpapabudol sa kanya. Hindi ito rebelasyon. Ito ay destabilisasyon. O, di ba? Totoo naman Bakit hindi umuwi rito si Saldico? Humarap siya dito at ibunyag niya lahat ng kanyang nalalaman. Pero dapat under oath. Hindi po pwede yung nasa ibang bansa ka, tapos haharap ka sa camera, magsasabi ka ng kung ano-anong aligasyon, tapos wala kang maipakitang konkretong ebidensya. Napakadali talaga niyan. Nasa ibang bansa ka Pwede kang gumawa ng kahit na anong kasinungalingan. Dahil alam mo at alam ng kampo ninyo na meron at merong maniniwala. At ngayon, matapos isabit ni Saldico ang anak ni President Bongbong Marcos na si Sandro, pati naman ngayon, ang asawa ni President Bongbong na si Lisa Marcos ang idinawit ni Saldico. Sabi dito sa Inquirer, Saldico implicates Lisa Marcos, brother, in rice onion cartel. Resigned ako Bicol Representative Elizalde is now accusing First Lady Lisa Marcos Araneta of trying to stop congressional inquiries into soaring food prices on behalf of her brother Martin Araneta, who was then implicated in the 2022 onion price crisis. Hindi ba parang style lang ni Amy Marcos nung sinabi ni Amy na nagdodroga ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos? Tapos dinawit niya si Lisa Marcos. Tapos idinawit din ang mga anak ng mag-asawang Marcos. So, ganyan ang style nila. Titirahin si Bongbong Marcos, susunod na idadawit ang asawa, at after ni Lisa, yung mga anak. Nakikita nyo yung pattern? Pare-pareho sila dyan sa DDS camp na yan. Kailangan nilang i-destabilize talaga. Dahil natunugan nila na hindi po magpapabuli si President Bongbong Marcos. Hindi siya magpapatinag
kahit na anong akusasyon ang gawin ninyo. Magpakita muna kayo ng pruweba. Ilabas nyo dito, pero dapat under oath at dapat merong cross-examinations. Hindi po pwede, hindi na uubra yung ginagawa nyo. Haharap kayo sa camera, maglalabas kayo ng mga kasinungalingan o aligasyon, pero hindi nyo naman kayang patunayan. Duwag naman kayong umuwi ng Pilipinas, sumailalim sa oath o panunumpa, at saka kayo magbunyag ng lahat ng revelasyon na gusto nyong gawin. So, sino ang paniniwalaan natin? Si President Bongbong Marcos o ang abogado ni Saldico? Tandaan ninyo, kaya nga gustong-gusto ng mga DDS na iupo kagad si Sara Duterte dahil oras na maging presidente si Sara Duterte, wala. Burado kagad lahat ng kaso ng mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya lang, kahit na anong gawin ng kampo ni Sara Duterte, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. So, nalintikan na ngayon si Harry Roque. Umaasa siya na nung INC rally ay magiging presidente na si Sara Duterte. Ganyan din si Saldico. Kaya siya lumabas, lumantad siya at naglabas ng mga akusasyon nung araw mismo ng INC rally dahil umaasa sila na hindi matatapos yung INC rally, si Sara Duterte na ang presidente. Sorry kayo, si BBM pa rin po ang nakaupo sa Malacanang. So, kailangan nilang tumirada ng tumirada. Patuloy dapat ang destabilisasyon sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak si Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte. But sad to say, President Bongbong Marcos is here to stay hanggang sa 2028. Maghintay kasi kayo ng oras ninyo. Huwag nyo nang ipilit si Sara Duterte. Malay ninyo sa 2028 manalo siya. Kung mananalo pa siya. So kung ang akala ni Sara Duterte at nung kanyang mga alipores tulad ni Amy Marcos at ni Saldico na mapapabagsak nila si President Bongbong Marcos sa kanilang mga aligasyon, revelasyon na wala namang konkretong ebidensya, ito lang po ang masasabi ni President Bongbong Marcos. Hindi na uubra sa akin ang mga palaro nyo sa tao. Hindi na uubra sa akin mga patutsada nyo sa tao. Hindi na uubra sa akin ang mga pagiging trapo ninyo. Ilang dekada nyo na pinagsasamantalahan ang mga tao. Ito na talaga ang takdang oras para ibulgar na talaga kayo. Parusahan kayo. Di kayo makakatakas sa hustisya. So, ibig sabihin, committed po talaga si President Bongbong Marcos na tapusin ang korupsyon sa Pilipinas. Na nakakatawa. Ito mga DDS, pilit nilang itinuturo kay Bongbong Marcos na siya ang utak at siya ang pinakamaraming natanggap na pera dyan sa flood control anomalies na yan. Engot ba kayo talaga? Sa tingin niyo, kung talagang may kaugnayan si President Bongbong Marcos dyan sa sinasabing flood control anomalies na yan at siya pala ang punot dulo ng korupsyon, isisiwalat ba niya yung korupsyon na yan? Sa kanya pa mismo manggagaling ang mga anomalya, ang korupsyon sa bansang ito, kung siya mismo ang madadawit, isip-isip naman. Pero siyempre, talagang ganyan po ang gagawin nila. Dahil masasakote na sila, kailangan nilang baliktarin at ituro kay Bongbong Marcos ang akusasyon na siya ang punot dulo ng korupsyon na to. Na yan ang ginagawa ni Saldico. Sunod-sunod na akusasyon. Lahat sila idadamay para palabasin na si Bongbong Marcos ang ulo ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Ito ang pakatandaan ninyo. Hindi po magpapatinag si President Bongbong Marcos sa mga akusasyon ninyo. Umuwi kayo rito, harapin ninyo si President Bongbong Marcos, manumpa kayo, sa kanyang ilabas lahat-lahat ng nalalaman ninyo. Pero until such time, iilan lang po ang mapapaniwala ninyo. At kung akala ninyo, mapapababa nyo si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, ito lang po ang kanyang masasabi. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.